usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadman, non potest esse deuteronom quinum subis viritas. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ipasukan. Ang atong Ginoong Hesus mingon, pabilin kamo sa akong mga puong. Nga akong mga puong maong kamaturan ug ang kamaturan magaluwas kaninyo. San Juan 8:31-32. Maigsoon nagadapit kami kaninyo ning atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Atong mga pasalamat sa atong makagahom nga Dios, katagan ta og bag-ong Santo Papa. O hinaot nga ang gahom sa Espiritu Santo mao kananoy mugiya ug muhatag kaniya og danag alang sa atong pagtultol sa kaluwasan. O usab sa atong mga kaobispuhan, labi na sa atong Arsobispo yang Ekscelensya Jose Ciro Pia Palma, ato sang yampo. Daghang mga proyekto yang gihimo sa atong lalawigan sa Sugbo, labi na sa Surrender to God, usa ka seminar sa Life in the Spirit Seminar. Nga daghan na itong mga kaigsunan nga nagapo sa gidiligyod nga drogas. Naibalik sila sa bakan sa ilang pamilya o nagbag-o na. O usab ato siyang tabangan nga itong Arsobispo sa iyang mga tinguhaw, pangandoy nga ang lalawigan sa Sugbo, magabunga o mga tao nga molagad sa Diyos o mahimong instrumento sa Diyos sa kaluwasan. Unya ato sa pasalamat ni Brad Dodong Lemchua, atong presidente sa Cebu Catholic Television Network, ning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya uban nato nga atong mga higala ug mga kauban nining atong tulumanon niya si Brad Rory Racasa ang naila sa Contradictions of the Bible. Niya si John Porca, one of the sharers sa Catholic faith. Busa di ta maglangan atong paminawon si Brad Rudy Racasa. Salamat Brad Sok ug may hapon sa tanan natong televiewers kutob sa maabot nining maong Sibya labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Flory Abanto, Winnie Miro, ug ni Genesis, Veronica, and Mary Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Brad, aritas kasulatan sa sa Gipadayag 20 tudling 13. Then the sea give up its dead. Death and the word of the dead also give up the dead they hold. And all were judged according to what they had done. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila ug gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Gipadayag 20 tudling 13, klaro kayo ang kamatayon, ang kadagatan mitugyan sa mga patay. Sa Leviticus 19:28 sa mayong balita Biblia na kanayon, do not tattoo yourself or cut gashes in your body to mourn for the dead. Mingon ang Ginoo, ayaw pagsamari ang inyong lawas tungod sa mga minatay, ug ayaw ninyo kinig patiki, kay ako mao ang Ginoo. Leviticus 19:28. Sa Ezekiel 9:4, sa mayong balita Biblia na kanayon,
miingon ang Ginoo, libuta ang syudad sa Jerusalem ug butangig patik ang agtang sa tanan nga naguol ug nagagulo. Pabutangan naman sa patik platso. Primero ayaw patiki. Karon pabutangan na sa patik. Unsa man ning Ginoo sumpaki niyang sulti platso. Paliaw ko na kog patinaw ani platso. Salamat kay Brother Rudy sa Leviticus 19:28. Makamatikod ta nga gigamit si Ginoo nga sa ayaw patiki ang inyong mga pamanit o kini kikaligut-gutan sa Dios. Ang gigamit sa English tattoo. Karang mga patik pita sa atong mga bukton, dughan, di sugot ang Ginoo niya na. Kay sagrado man ang templo sa Dios o ang templo sa Dios mo man atong lawas. Manato ang pingan atong lawas, dili nato abusahan sa ilimnon nga makahubog, sobrang panabako, sobrang pagkaon, gluttony, makadaot man na sa lawas. Unya, kanang patik diskutan sa Ezekiel 9:4. Ako nang gibasa sa karaan nga hubad, nga ang unang hubad ingon nga, patikig marka sa agtang, ang tanan, lalaki, babae, bata o tiguang. Niya panaw mo. Pero sa akong itanaw sa lain nga hubad, ang gihisgutan, patiki o thaw ang ilang agtang. Akong itanaw ng po nga thaw. Ang spelling na T-H-A-O, thaw. Unya, ang komentary nag-ingon nga, this letter, thaw, is the last letter of the Hebrew alphabet. Kanang thaw sa nakatitik litra sa Hebrewanon. Nga matupa, ang forma ni the small letter is cross. Ang iyang kanang dinagko nga siyang pagpatik ana, pero ang iyang small letter cross yun. Muna may buong ka nga sa Jerusalem Bible, gigamit na yun ang cross. Patikig cross ang ilang agtang. Babayag, lalaki, batag, tigulang. Human siyang panaw, balik ka. Huwag sa pagbalik nila nagutana ang Diyos, unsa may nahitabo. Huwag mingon ng mga tao, Ginoo katong doon ay patik nga krus sa ilang agtang. Buhi, wa mga matay. Pero katong way patik, nangamatay sila. So, dakong pangutana, nga naman nga, sa ubang hubad, gigamit man ang thaw. T-H-A-U or T-H-A-U. Thaw. Niya ang forma sa litra nga tao, ang small letter kurus, yun. Mao na nga dako ng tanghaga ngano nga gigamit yun ang nganlan og patik nga cross kay sa pinadayag 9:4 naghisgot og patik o gingon kanila nga dili nila dauton ang mga balili sa yuta bisan unsang butanga nga lunhaw bisan unsang kahuya kundili ang mga tao lamang nga walay patik sa Dios sa ilang agtang mo'y makaangkon og katalagman. O doon na di hitabo Rudy nga ang mga tanang nga butang sa kalibutan nga lunhaw mga matay. O gawas lamang sa mga tao nga doon ay patik silang agtang nga ngalan sa Dios. Muna ko natong basahon ang 14 pinadayag 14 city nga 9. Dakong panon sa katawhan sa Dios nga nangaluwas. Nagsulob sininang puti ug nagdaag palma silang kamot nga ilang giwarawara. O dunay patik silang agtang ang ngalan samahan o ang ngalan sa anak. Nya si Efesio 1:13 iapil sa ng Espiritu Santo nga patik. So mo na nga ipatik nato sa atong sign of the cross ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo. So, doon ay kadugtungan ang sign of the cross to the names shall be asked on mention nga mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Muna nguros na mingon tag sa ngalan samahan o sa Anak ug Espiritu Santo. So, di mo do katong mabasa na to sa Ezekiel 9:4 mao to ang usa ka hitabo nga doon ay gilantaw sa unahan nga ordinarily thou letter the same as a letter nga sa ato litra T krus nga di ay usa ka to pagpahinumdom nga dunay umaabot
nga dakong gahom nga ihatag sa Ginoo by His power and also the sign of the cross. Mo na katong patikiskutan ni Brother Rudy, dili dito ordinaryo. Sa ilang panahon, wa sila magkapatikon. But the reports of the angels told by them to God. Nga without the sign of the cross, people died. But those who have the sign of the cross, they remain alive. So doon na ikaw lugan, ang cross. Nga mao ang kinabuhi, nga walay katapusan, pinagi sa itong pagsandig, pagtuo sa mahal, paghigugma sa anak, o pagdawat Espiritu Santo para sa atong kaluwasan. Muna ito katubag sa may pangutana ni Brad Rudy Racasa, niya, ato rin tagdon si Brad John Purka. Dahil salamat Brad Chok, congratulations sa imuhang dakong kadaugan, sa imuhang ipaabot nga trabaho mo ganay tuyo niya na, no? Salamat sa Brad Chok, walang sa nagtanaw na to, labi na taga-diocese sa Maasin, labi na itong mga kaubang sipri dito, sila si Jad Julius Ubos o sila Atty. Maningolo, uban pa na itong mga kauban dito, labi na sa obispo diya, si Bishop Precioso Cantillas, mayong hapon. Ang pangutana, Brad Chok, nag-ingon man nga atong nasugatan. Nagkamong mga Katoliko, nagtudlo mo nga si Maria walay sala. Nya, birhin. Apa ng Biblia, nagtudlo, kung nagbasa, nga si Maria, human pagpanganak, dili na birhin. Nabagoy birhin human pagpanganak. Takay kung katinawan, ang nangutana ni Brad Chok, kay mura mag nagkatalita siya sa bangal na birhin. Sa Isaias 9:14, nag-ingon, og ang Ginoo maghatag og timaan. Some translation, and God will expose the powers and miracles. Niya gisumpayan din, ang birhen manamkon. Nang usa ka birhen, niya manamkon, mo ang iyang pagkabirhen. Ang sunod, ang birhen manganak og usa ka anak ka lalaki. Pagkatawag ko nagyangan og Emmanuel nga nagkahulugan og Dios nga kauban nato. Ang babae nga manganak samot nga dili birhen. So the preceding passage or the word of God says nga kini ang ilanan. Bot sabot kini ang iyang milagro. So milagro ang usag babae nga magsabak nga kun way gikauban sa pasiunang kahimtang siyang pagkababae, way kauban nga lalaki. Pero ang birhen nanamkon. Ang birhen nanganak og usa ka lalaki. Mo ang usa ka pagtagna sa Dios, pagpahibaw nga milagro ni pagpanamkon ni Maria. Dili sa lalang sa tawhanong panagtiunay, kundi sa gahom sa Dios nga gimantala nga ang mataw diya ni Maria, Dios nga panganganlag Emmanuel, ang Dios kauban nato. One of the objection nga ilang mapadayag niya na nga ang gitudlo sa Iglesia Katolika labot niya na sayop. Kay ningon sila nga si Birhen Maria inahan sa Dios. Sayop na. Kay ang anak ni Maria mao ang tao nga si Kristo. Busa sakto kung mingon ta nga si Maria inahan ni Kristo nga tao. Pero dili Dios. Ngano kay wa pagani mataw ang kalibutan, wa pa mabuhat ang yuta, diha naman si Kristo. Isip Dios. How could it be that Mary would be told by the people nga siya na himong inahan sa Dios nga dili man? Di mo na nimo ini ikapanganak ang Dios. Muna nga, sakto kay paminawan ng usa ka tawo, sulti niya na, pero dili na sakto. Ngayon di mo nakasakto, kay wa siya kay bao sa ginganlan o hypostatic union. Ang pong hypostatic union, somewhat a philosophical parlance. Pero ang kahulugan niya na nga, ang usa ka persona diya Santissima Trinidad, second divine person, nga divine person, nga mo si Kristo. Yan nalangkob diya niya, ang iyang pagka-Diyos, iyang pagkatao. Wala magkabuwag. Bisan si Kristo namatay siya pagkatao, ang iyang persona nga Diyos, wa maunsa. Nana sa dogma. Ganyan na ito o dogmatic teaching book, page 36, nga the divine person of Christ, the Father and the Son are eternal. What is the meaning of eternal? No beginning and no end. So di kakaingon nga, ang namatay diyan ni Kristo ang divine person. Di mo na mamatay ang divine person. Kay kana siya way sinugdan o way katapusan. Again sa Fundamentals Catholic Dogma, page 36-37, the meaning of dogma is a being which has no beginning and no end.
nga way sinugdan agoy katapusan. Balik ta, unsa may gipanganak ni Maria. Dili ang pagkatao lang ni Kristo. Kaya ang hypostatic union guna sa divine person na iyang pagka-Diyos na iyang pagkatao. Nagipanganak ni Maria, divine person. Busa, matawag si Maria, inahan sa Diyos. Kaya gipanganak niya, niguwa siyang taguangkan, divine person which is God. Gusto, pag-ingon nato nga, ang iyang pagka-Diyos, wa ipanganak. Kaya diyan namang daan, wa pagani ang langit o yuta. Diyan namang daan ang pagka-Diyos ni Kristo. Pero sa pagpanganak ni Maria, ang iyang ipanganak is not only the human nature of Christ, divine person which is God. Busa matawag nato sa Maria, inahan sa Diyos o tao diya sa incarnation. O wa na masayop kaya naa sa Lucas 1, pagdoon ni Maria kang Santa Isabel, mituwaw si Santa Isabel, naunsa kini. Nga ang bata nga akong gisabak, naguntol-untol sa kalipay. Unsa kini. Nga ginahan sa akong Ginoo, miduo kanako. Klaro kay nga si Santa Isabel, gilamdagan sa Espiritu Santo, mitugan nga si Maria inahan sa Ginoo. Ug naa sa Biblia, Christ is Lord of Lords. And the title Lord of Lords possessed by God alone. Busa pag-ingon ni Santa Isabel, niduaw ang inahan sa akong Ginoo, samara nga si Santa Isabel, gilamdagan sa Espiritu Santo, si Maria inahan sa Dios nga nagpakatao. Sa muna nga ito ikatubag sa may pagutanan ni John Purka, balik ta ron dir kasa. Salamat pag-usab Brad og mayong hapon sa tanang yun natong televiewers. Labi na gyud diha sa Bamboo Village, Pasak Pardo, Cebu City. Nila ni Jocelyn Cañete, P. Villamor, ug ni Dundon Ansane Rakasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Brad aritas kasulatan sa Genesis 32, tudling 30. Jacob said, I have seen God face to face, and I am still alive. So he named the place Peniel. Miingon si Jacob, nakakita na gayud ako sa naong sa Dios, ug buhi gihapon ako. Busa ginganlan niya Peniel ang maong dapit. Sa Juan 3:13, sa maing balita, Biblia na kanayon, no one has ever gone up to heaven except the Son of Man who came down from heaven. Wala pa'y nakasaka sa langit, gawa sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Karo kayo, Juan 3:13, wala pa gayoy tao nga nakasaka sa langit. Sa Hebrano 9:27, everyone must die once, and after that, be judged by God. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa, ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Hebrano 9:27. Karon Brad kay wa may nakasakas langit, ato ba ning sabton Brad nga wa pa na hukman Brad Paliho ko na kung patinaw ani Brad Doon ka puntong imong padayag gidiga Brad Rudy. Ako na nagingon ka sa Genesis 32:30 nga si Jacob nakakita sa Dios. Pero hinumdum tingali ka diya sa Exodus nga mingon na Ginoo, kinsa gaytong makatan-aw sa akong naong mamatay. Natanaw mo lang yun. Natanaw mo lang yun ni Jacob. Ikaw mo lang yung mamatay. Wala yung nani mo kumidya sa panagsang Ginoo. Na ang husay na nga kantong gidumog ni Jacob, dili man to Ginoo, dili man Dios. Nga nasa balang kasulatan sa unahan sa diri na sa kining usas mga propeta nga ang gikabugno ni Jacob anghel. Ngayon, nalupig niya, ingnan niya, bitag yung kabuhian. Dili ko ni mo panalanginan. Ingon na itong anghel, nga gituan niya ka Diyos. Panalanginan taka, nga ni mo, Jacob, kay prinsipe ka sa mga katawhan sa Israel. So, the truth of the matter, it was not God that he wrestled with. Kato yung gikabugno niya, dito Ginoo, anghel. O, muna nga, sa makadaghan, ingon nga, dili makita ang Diyos. Pero makadaghan nun sa ingon, nakakita ko si Diyos. Katong magtiayon, bitaw nga, kanunay mo halad kada adlaw sa o kayo sinugbang hayop nga so. Ya, di kalit maghayag. Ningon siya siyang asawa nga, mga matay ta.
kay nakakita ta sa Dios. Pag human ang Ginoo nagpahibaw nga dili Dios imong nakita, anghel imong nakita. Nasa sa buhat City 38 nga oftentimes in the Old Testament nga kanang ingon nakakita sa Dios, it was not an angel that they saw. Dili anghel ang nakita. Dili ang Dios nila nakita, ang anghel nagpakita. Nya tuos kakahayag diya na may tuo sila nga kita sila sa Dios. Mo na nga ang Dios iyang pagkasiya dili gyud na makita nato nga tao kay way kapas, way kasarang nga makahimo ta pag tan-aw kaniya. Kay ang makakita sa Dios may sama sa Dios, imagine that. Mo na nga kinaya i-distinguish na to nga katong kang Hakob nga gibugno niya ang Dios. Di man ang Dios yang gibugno ng anghel. Nya na sa buhat City 38 sa kadaghan sa ang tugon nakigsulti ang Dios. Nya nakita sa tao ang Dios. Dili tinuod nga ang Dios ila nakita. Ang representantes Ginoo anghel mo ila nakita. Mo na nga magbantay ta sa mga passage sa Biblia na kinahanglan ta og somewhat reading in context. Bot sabot nga dili ra ka naglinyaha atong basahon. Sa uban sang linya nga makahatag nato reconciliation. Sa imong pangutana mo ito importante. Mo na ikaduha. Wa di ay nahukman pa sa Dios. Kuha may nagkasaka sa langit. No, mo na imong pangutana. Nya imo masang gidaitol ni daan nagtubag ang Hebrewanon City, Nueve City. Nga human mamatay ang tao hukman dayon. Nya ganong ningon sa si Jesucristo, why nakasaka sa langit? So pa gihukman. Oh, so libot ka. Actually ang punto nga gipasabot si Ginoo nga kanang wa pay nakasaka sa langit. Sirado man ang langit pagpakasa niya dan og niba. So pagkayab na ni Kristo sa human siya pagkabanhaw kayab, gingon ni San Pablo, kuyog ni si Kristo ang daghang bihag nga mo na makalag sa mga mataro. Pagkayab niya abli ng langit. Musa doon na langit asa mabasa na sa pinadayag sa isnubi nga to sa Jes. Og San Juan siyang pagpamalandong naglantaw sa iyang mga pagampo nabling langit. Ug nakita niyang daghang makalag sa langit. Nga purti naghana og sila nagdaig sa Dios. Ug sila nagampo sa Dios para nato. So doon na day nahukman. Kay doon na man na langit. Buot sabot nga ang pagka sirado pa sa langit, way nakasaka sa langit. Diablihan naman ni Kristo siyang pagkayab na niya. So di mo doon na langit kay doon na may gihukman sa Ginoo. Muna atong tubag sa may pagkutana ni Brado de la Casa ya ato sang lantaon karon dayon may danong pahibaw nga atong takos nga malantaw. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home.
for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Magigsun balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Manyaw nato niya karon si Brad George Torrefil sa mga sharers of the Catholic Faith Defenders. Niya sa si Brad Aling Bacalso nga usa ka kugihan kayong Catholic lay minister sa Tabulok, Talisay City. Ang patron si San Jose. Tunga sila kada Domingo sa bukid, mga Catholic lay ministers pag himo sa kasaulugan sa pulong, mga pagpadayag sa mga pagtulunan o sa pagtipik-tipik tinapay, dili sila pare. Pero magdana sila Eucharistia para sa mga tuwas bukid nga nagkumpisal na aron makakalawat sa dalaygo ng maong tulumanon. Kanya ato na yung unahon si Brad George Torrefil. Salamat Brasok, maayong hapon kanimo, maayong hapon ka na itong tanan, ilabi na sa ito mga televiewers, sa mga online viewers sa FB nga naglantaw karon niya. Congratulations, Dave Brasok, sa imong kadaogan Brasok. Nakita na ko dito, ikatulong di ka Brasok. Sa pinakataas nga buto ba. Nga, ako na yung greetings diya sa Hitapi Bohol, sa igagaw nga si Ate Adeline Garcia Cagadas, o si yang kapikas nga si Kuya Badoy. Nga akong asawa diya sa Malbual Cebu, si Lourdes Ferrer Torrefil nga naglantaw karon. Yas kalituban Talibon Bohol ato mga minister o ato mga batanong mga youth nga aktibo kayo o yung paglantaw karon tanan nya di si Brad Sotirol si Romil Sotirol diha sa Katarman Liluan Cebu kanunay sa nagsunod ito programa may paglantaw kadto tanan basok diha sa Exodo 3:14 basok mo lagi to nangutan na si Moises si Pangan sa itong Ginoo ba ningon siya nga I am who am, so ako mo ako nya kung adto sa mga tawo Brasok dili sila mulitok ana kay sagrado kay na ang ilang gamiton adunay pero ari ni Kristo Brasok si Kristo Brasok diha sa New Testament Brasok kadaghan siya mo gamit anang termino Brasok nga I am gani ni gamit siya og katulingon sa nga ako mao ang punuan sa karang ako mao so digamit ako mao ang punuan sa paras ako mao ang dalan ang kamotorog pero boy so daghan kay siya nga gamit Brasok nga ako mao pero sa San Juan 8 Brasok San Juan 8:58 nangasuko gyud ang mga tawo ato Brasok namunlit sila bato paglitok niya nga katulingon nga before Abraham was I am kanang I am Brasok ba niya paglitok ana niya suko kay mga Hudiyo nang kuha sila munit lang bato. So kanang I am da Brasok. So magibot pasabutan ng I am Brasok nga nangasoko sila nga kadaghan mo siya bugamit ng I am sa lain nga mga verse pero sa kanang Juan 8:58 pag ingon nag I am suko man sila Brasok. So magibot pasabot ang Brasok nga nagpasabot ba na siya Brasok nga siya to ang I am nga gisigutan dito katong I am who am ba. Mo lagi na sagrado kay na so mao ba na Brasok or ang katong pag-ingon nga I am before Abraham was I am nga diha na lang gyud siya ba kanang ni-exist na siya ba or niila nagpaila ba gyud siya nga Diyos siya explicit gyud nga niangko siya nga Diyos mo tusok sila Brasok usa may gibot ko sa simbahan ni Brasok patinaw ni Brasok. Salamat Brasok. Ang katawhan sa Diyos nga mga Hudiyo-Israelitas na katuhop na silang kalag ilang kasing-kasing nga kanang I am referring to God. Kaya sa panahon ni Moises, mula ginagutan na sa Moises, who are you God? What's your name? Ningon man ang Ginoo, my name is Eye Aske-Eye. I am who am, this is my name. Ako ang mao, ako mo niya ako nga. So, libog sila nga, dili maningaan.
ang ako mao ako. Pero sa mga Hudyo, dako man ni sila og kadugtungan sa impormasyon nga gihatag Ginoo. Kay kanang iye asker iye. Sa Hebreo, upat ra na ka letra. Yud, he, waw, he. Ang kana YHWH. Dili ta kabasa ana kay pulos man na consonants. Nato ang atong nandan nga doon ang usa ka sentence, ang usa ka group of words na kinahanglan tag vowels, a, i, o, o, aron mabasa na to. Pero nila, ang ilang consonant, mabasa nila, kanang Y, H, W, H, ang ilang basa na Yahweh. Mao nang I am who am. Mao na nga, ang mga Hudiyo, mga Israelitas nga, dool kayo ang ilang kahimtang uban na Moises nga nagtudlo kanila, nga kanang I am who am, nga na si Ginoo. Diyos na. Musad, suko sila dihang ningon si Jesus Kristo nga, before Abraham, I am. Sawa pa gani si Abraham, ako mauna. Wa man siya mingon, before Abraham, I was. Wa pa si Abraham, I was ato pa, dihan na siya kaniadto. Pero niya gamitan na dihan na siya kaniadto. I am. Sa ato pa, sa makanunayon, kaniadto karon og sumabot, ang iyang kahimtang, I am. Meaning, wa siya kausaban. Jesus is immutable. Mao na nga suko sila kay kanang I am nga man as Ginoo sa Dios Amahan. Pero referido masana ni Kristo kay ningo mas Kristo sa Juan 10:30. Ako nga amahan usara. I and my Father are one. I and my Father are one. So di mo do suko gyud mga Hudyo. Nakigtumba siya sa Dios Amahan. Mo nang kasukan nila. Unya si Kristo kay ningon man wala mo mahibaw ngan samahan ang iya ngan samahan gihatag niya kanako. Ug ako sang gitugyan sa akong mga kauban og sumusunod. So ang ngan samahan mo nang Yahweh sa Mateo 1:21-23 ang anghel mingon kang Jose nga ngan sa bata Yeshua. Yeshua gikan sa Grigo sa Grigo Jesus yang atong Latin Jesus kinasila Jesus in English Jesus. So that very name wa kay bawi suban ngangan din na samahan mo na nga suko mga Hudyo kay para nila dili mayog matarong. So sa katao nga ilang nakita nga si Kristo tao nga mogamit sangahan samahan para nila nilabdi og nanika si Kristo paglangkat sangahan sa Dios nga gihatag diha kaniya. Pero ni Kristo wa tungod kay mingon siya ako nga kung amahan usara. San Juan 10:30. Unya atong paminawon si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Soap, mayong hapon kanatong tanan sa naglantaw karon sa atong SB app sa Channel 47 sa televiewers ug sa tanan gyud nga sulod sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Brother Soap, ang atong tinuo ang Katoliko, ginganlan siya og balaan. Then ang usa ka vlogger, ningon siya pagsulti nga, unsaon man ini pagkabalaan. Kay kung moadto ta sa buwangan, sa naa mga Katoliko may tag-iya sa buwangan, o ang mga Katoliko sa may namuwang. Unya og adto ta sa prisohan, daghan kay mga Katoliko ang mga preso. Niya areta sa balay nga nagbaligya og unod nga mga babae na agyapon mga Katoliko ug ang tag-iya na mga Katoliko unsaon man ani pagtawag nga balaan nga ang tinuang Katoliko ginganlan man og balaan mato pa sa usa ka vlogger diya sa social media. Paliw ko na explain Brother So. Ang nakabalaan sa simbahan o iglesia ang gitukod ni Kristo, it is not by our actions or maybe our holiness in our own measure. Ang nakabalaan sa simbahan kaya nagtukod balaan nga mo si Kristo. So ang tanan niya mga pulong balaan sa buhat 15-11, ang grasya ni Kristo makaluwas. So unsa nakapahimong balaan simbahan tungod kay si Kristo mangulo. Ang iglesia mo iyang lawas. Muna mabasa na to sa Efeso 5:23.
Ganingon San Pablo, si Kristo maong ulo sa lawas. O ang iyang lawas maong iglesia. O siya mao ang magaluwa siyang lawas sa maong iglesia. Efesos 5:23. So, morning nakabalaan simbahan. Because Christ is the head and the body is the church. Sara na sila. Muna ang cause of ultimate holiness of the church. Dili nga atong mga buhat. Dili sad ang atong mga sala makahimo sa pagpapas sa kabalaan sa simbahan. Dili. Muna nga hisgot sila nga nganong nabalaan mga Iglesia Katolika nga daghan man nga makasasala. Parehar tag matuta sa bukid sa Guadalupe. Purtin daghan ang mga kahoy diya nga mangga. Panahon Diyos tinginit, pakita gyud kusagda nila nga mahinog sa punuan. Nindot kayo, tamis kayo. Pero kung nag-imong tan-awon, may human sa hangin-hangin, ang mga tagak nga bunga, niya mo na itilawan, muasgad yun nga itong naong kaslong. Kay mga tagak naman to. Mo sa doon ay mga Katoliko nga nangatagak na. Tungkol kay wa sila matuman sa sugos Ginoo, supak nila ang sugos Ginoo, mo na mga tagak. Ayaw nagtanawa. Tanawa katong nahinog sa punuan nga bunga kay tamis na. Mo sad nga balikon ako, it's not the actions of men and women ato mga buhat mo yung nakabalaan. Ang nakabalaan mo, siya mong ulo sa iglesia. Ang iglesia mo yung lawas. O siya mong magluluwa sa lawas. Marang nasa 1 Corinto 14:34, 33-34, kita nasayod. Nga kita diha nagpasilong sa iglesia sa mga balaan. Kaya kadtong mga nagsunod ng nagtuman sa pagtulunan ni Kristo, sa mga kasuguan ni Kristo, mahimo masang balaan. Pero the supreme and the ultimate cause of the holiness of the church is the fact that Christ is the head and the church is His body. Nahimong balaan ang iglesia, ang lawas, tungod sa ulo ng mga Kristo. Muna atong katubag sa may pagkutanan ni Brother Ling, atong paminaw si Dennis Abarquez. Daghang salamat, Brad Sok, og maayong hapon kanimo og sa tanan ng mga televiewers nga sunod sa atong programa katinawan sa pagtuong Katoliko. Greetings sa Brad Sok ni Brad Archie Lorion diha sa Barangay San Roque og ni Brad Alan Tanggapan diha sa Luok, Mandawi. Maayong hapon kaninyong tanan. Brad Sok, bag-o lang nahuman kagahapon ang atoang piniliay. Ang mga saksi ni Jehovah, Brad Sok, misaway. Kay lagi, matod pa nila nga gidili sa Dios ang pag-apil sa panggobyerno o sa politiko. Matod pa nila, Barsok, nga dili ta angay muyukbo og mutahod sa panggobyerno kay ang panggobyerno iya sayawa. Mao ni ang mga doktrina nga gitudlo sa mga saksi ni Jehovah. With due respect ni Barsok, nga dili sila mutahod sa tuang nasod labi na gyud sa flag ceremony o pagsalmot sa mga politika nga mga aktibidades. Unsa may tubag, Barsok, sa tong simbahan nga ang mga saksi ni Jehovah nga doon na sila gibasihan sa Biblia nga dili gyud angay mo salmot sa politika kay iya ko no kini sayawa. Unsa may atong katinawan ani, Barsok? Ang katinawan nato ang nasuot sa Biblia na sa 1 Pedro 2:22-23 ngadto 24. Ningon atong Ginoong Kristo pinagi ni San Pedro nga ang Dios nagsugo nga atong tahuron kuno sa ka presidente tahuron isip presidente isip pangulo o bisan ganing hari tahuron o bisan ang gobernador tahuron kay walay kahugpungan sa pamunuan sa yuta nga dili gikan sa Dios. Unya giligon sa ni sa sinulat ni San Pablo sa Roma 13:1 nga walay pamunuan og pagbulutan kagahuman ning kalibutana nga wala magaykan sa Dios. Busa ang nagatahod sa kagamhanan sa kalibutan nagatahod sa Dios. Ug magasupak ka sa kagamhanan gisupak nimo ang Dios. Kay ang mga punuan sa kagamhanan naghatag kanato og mga tulumanon nga gikan sa Dios. Peace and order nga nagbantay sa kalinaw nato. Unya ang paghatag og mga pag-amumas sa mga kabus sama sa ilang tambal edukasyon way bayad mga trabaho niya ang
pag atiman gyud sa katawhan nga dunay mo duma sa atong mga kalihukan sa yuta. Kini siya kabubuton ni Ginoo, di ta kaingog iya siyawa. Mo na katumingog iya siyawa, tiyalewa siya kabasa sa 1 Pedro 2:2 ya versikulo 23, 24. O Roma kapitulo 14, 13. So, nanas Biblia. O mingon siya nga dili sila mo appeal sa kining pagpili sa mangulo nato, ila sa nagkatungod. When in fact, kung niya ka sa democratic country like Philippines, they could not be forced. Wala pa preso mo dili mo mubutar, dili na preso kay mingosla. This is our conviction. We are absorbed in the teaching of the witnesses of Jehovah that we constrain nga dili mi mo butar. Mao niya mong pagtuo, mao niya mong reliyon. Salbar sila na. Kay doon nata sa konstitusyon balaong batakang balaod, nga doon natay freedom of life, freedom of assembly, o freedom of religion. So, ilang mag-inbook, freedom of religion. So, di ilang mapugos. Pero, ilang labyan ang mga pulong sa Ginoo nga ang kagamahanan sa mas gobyerno sibil, iyan as Ginoo. Nanas Mateo 22, versikulo 21, di usa ka tawo, Ginoo, may Jesus. Bayad ba kang buhis? Diyo Ginoo, tanaw ako nuko siya, sinsiyo ano inyong kwarta. Ya sa kwarta, doon na may gikulit nga naong. Mingon si Jesus, kinsa man yung dagway nga gikulit sa inyong kwarta, sa lapi. Larawa na ni Caesar, ang among hari. Masipong ni Jesus, ihatag ang iyan ni Caesar. You render to God what is God's, and render to Caesar what is Caesar. Sa ito pa, ang iyas gobyerno tahurasan. Ang iyas Ginoo tahurasan. So, ang Ginoo, nagsugok yun. Sa gato na supakon, nagkasupak ta. Pero mingon sila nga, this is our doctrine. This is our conviction of our faith or religion. Masalbar sila. Kaya in-invoke mo sila sa freedom of religion. So, muna nga ito yung katubag sa pagkutana balik ta ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Soko. Maing hapon gyapon sa tanan nga naglantaw karon. Brother Sok, kining diha sa 1 Corinto 14:33 hangtod 35 ug 1 Timoteo 2:11 hangtod 12. Ngano man si San Pablo nagingon man nga gitambagan niya ang mga babae nga dili magtudlo diha suod sa simbahan ug kini sila magpakahilom. Wa man ni makasupak ang atong tinuo ang Katoliko kay na may mga lektor sa suod simbahan ug naa say mga katekista ug doon na galay mga madre mo imo og mga input dinha suod simbahan. Palihog kuno, Brother Sok. Nara sa 1 Corinto 14:33-34. Nga nagingon si San Pablo nga sud sa simbahan magpakahilom ang babae. Wa sila din is pagsud simbahan pero magpakahilom. Kung doon na sila ipangutana, ilan na himuon ang pangutana nga doon na sa balay. So, muna nga, ang punto diha sa Ginoo nga, why babae nga mahimong pare? Kay di man ditugot Ginoo nga muwali ang babae so sa simbahan. So simbahan. Kay niya masa sa Salmo 68 nga dakong panuns kababayenan nga nagwali sa maing balita. So ang mga babae makawali pero dili so sa simbahan adto sa gawas. O mahimo sa simbahan pero way misa kanangan lang nato catechism kana manudlo ang mga babae sa pagtulong ang doktrina sa Iglesia Katolika kana sa kapilya malayam sana sa Dios mahimo na pero nga mohimo sila sa ngayon lang nato liturgy like the mass no kay basin niya muna sila nga mapare sila yung mga babae. So balik ko na to nasa sa Salmo Isaiah 3 nga doon ay daghang mga kalapasan nga nahitabo nahimo tungod sa ilang pagtugot nga doon ay mga babae nga magbando in religious aspect natong pero doon na may mga babae nga magmando doon na mga
duha na ka-presidente nga babae. So that is not contrary to that. Ang religious aspect lang, dili siya makatudlo dito, makahimo sa liturhiya, busa dili mo pare. Mura nga dili sila pawalihon di asod sa simbahan. Pero guway misa, o pagtudlo las katekesis, gitugot naman na. Kay makasangyaw mas las mayang balita. Not to in the liturgical engagement like Mass. Muna siya ang katubag na to. Kunya, yabdan ta sa atong panahon, pasalamat ta sa atong mga kauban, nila ni Brad Rudy Recasa, John Porca, si Brad George Torrefield, Dennis Sabarquez, si Brad Aling Bacalso, niasad si atong pinanggang higala, Brad Dennis Bacolod, o George Torrefield, no man ang nag-recognize na to. Salamat kayo, tagbota po ni atong tulumanon, mga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Nagsige matug kong congrats na ako si John Porca o si Dennis. The truth of the matter, the honor shall be given to God, not to us. Kaya kanang buluhato na to sa pagkapili, buluhato na sa Diyos ang pagtabang na to, pagbulig sa makabusog, pagkinanglan. So, it is not our honor. The honor shall be given to God. Kung napili ta sa usa ka katungdanan, ayaw kalimti nga ang dungog ug himaya para niya. Kay kanang atong katungdanan gamiton na nato pagtabang sa labing kabus, labing alaot nga mahimo nato pinagi sa purikto sa atong kagamhanan. Salamat. Tagbota po ning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko dinha sa Cebu Catholic Television Network. Uban ni Brad Dodong Limchua nga atong presidente sa Cebu Catholic ni atong stasyon, CCTN, Cebu Catholic Television Network. Salamat, Brad Dodong Limchua, og imong kapikas o sa mga staffers. Amen. Thank you, Brad Aling. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to